Hello po. Kumusta po kayong lahat? Ang bakasyon po ninyo. Muli po narito po ako, ang inyo pong abang lingkod, upang nga po ipagpatuloy ko po yung nilalaman po ng ating pong banal na libro. Ayun nga po ang ating pong mahal na Birhen, gaya po ng madalas ko pong sabihin, ay nasa ibaba po at mula pa po nung umpisa ng mundo ay nakikihalubilo na po sa atin. Bilang isang ordinaryo pong tao, dahil nga po limot po ang kanyang alaala kung sino at ano po ang pinagmulan niya, nakipamuhay po siya sa ating isang aba. Wala po na kahit na anong corona. Isang ordinary pong babae na yun nga po pakalat-kalat sa sanlibutan at ang buong bansa nga po, buong mundo po ay nilibot niya. At nang dumating na nga po siya sa huling bansa po na kanyang aapakan dahil nalibot na po niya ang buong mundo, at yan nga po ang huling bansa po na yan ay ang bansang Pilipinas. Kaya nga po madalas sabihin ng ating banal na Espiritu Santo na dumating na po tayo dun sa panahon ng hangganan at yung dulo po ay yung paghatol. Ang isasalaysay ko po ngayon ay kung paano po nagsimula po at ang naging dahilan at sanhi po kung bakit po dumating po sa punto na yung pong mundo ay ginunaw po. Dahil nga po ang ating mahal na Birhen ay nakikituloy sa iba-ibang pamilya at madalas po ay hindi po siya tumatagal sa isang pamilya dahil nga po kapag nakaramdam po siya ng panganib o pinagnanasaan siya, ang ating pong mahal na Birhen ay kaagad pong lumilisan po at panibago na naman pong buhay, panibagong lugar, panibago na naman pong pamilya. Naranasan po ng ating mahal na Birhen ang manahan po sa puno po ng akasya, sa dulo po ng puno ng akasya para lamang po maprotektahan po niya yung sarili niya dahil nga po ang ating mahal na Birhen ay likas po at talaga pong kaakit-akit po ang panglabas na anyo niya, kaya po talagang mula nung una kahit po sa pinakahamak at simpleng kasuotan, ang ating pong mahal na Birhen ay pantasya po siya. Malayong malayo po siya sa mga imahe ng mga reyna na naideklara at nalagyan po ng imahe na halos mukha lang po ang nakikita. Ang ating pong mahal na Birhen ay hindi naman moderno pero likas po sa kanya yung isa ngang obra nga po. Kahit ano pong ipasuot natin sa ating mahal na Birhen ay talaga pong takaw pansin siya, at pag inihalo mo siya sa karamihan, yung kanya pong panlabas na anyo ay talaga pong kakaiba. So madalas po siyang pagnasaan o kaya po, naranasan nga po niya yung manahan sa puno po ng akasya. At dahil nga po dito, nakatagpo po niya dito ang isa pong nilalang na nung pong unang-una kung sino po yung pinagtagubilan po niya ng liham bago po siya malayo sa kanyang pinakamamahal sa ating Haring Jesucristo, ay muli po niyang nakatagpo sa ibang panahon, ibang panlabas na anyo, pero yung espiritu po ng taong ito ay siya pa rin po yun. At yun po ay nabuhay sa ibang panahon bilang siya po si Noe. Nung magtagpo po ang dalawa, dahil hindi pa naman po ngayon ang hangganan, wala pong liham na ipinagkaloob pa po si Noe sa ating mahal na Birhen. Ang ating pong mahal na Birhen ay nakituloy po at naampon po ni Noe. At sila pong dalawa ay naging matalik na matalik pong magkaibigan. Dahil nga po ang ating mahal na Birhen ay laging pinagnanasahan, naging lihim po sa lahat ang kanyang pananahan po dun po sa lugar po ni Noe. At dahil nga po doon, ang ating pong mahal na Birhen, bagamat nakalimot yun pong mga salita niya, yung pong mga kapahayagan niya, ay naiibahagi po niya kay Noe.
At yan po ang naging dahilan. Kaya po si Noe ay sumikat po dun po sa kanilang lugar dahil nga po ang mga talinghaga, ang mga salita ng ating mahal na Birhen Maria ay ipinamamahagi niya sa kanyang mga kakilala na yun nga po pinag-initan po siya ng dati pa rin po ng mga kampon po ng kadiliman, ng reyna, ng hari ng kadiliman at lahat ng alipores nila. Iniisip nila na si Noe, bakit pag sinabi niya parang nagkakatotoo? Saan ba kinukuha ni Noe ang mga kapahayagan niya? Naging usap-usapan po siya sa buong bayan po na si Noe po ay may sinasambang ibang Diyos, na si Noe daw po ay isang makapangyarihang lalaki na dahil po dun pinag-initan po siya ng mga kampon po, ng mga amain pa po ni na Magdalena, ng kampon at reyna po ng kadiliman. Bagamat mga pumanaw sa muli nilang pagsilang, sila't sila pa rin po yan. So, si Noe po ay walang nakakaalam na ang ating mahal na Birhen ay nananahan sa kanyang tahanan. At dahil nga po dito, nung sumikat po si Noe, inisip po nung mga nung kapanahunan na yon, sila yung mga namumuno, sila yung mga sikat, na itong Noe na ito ay banta po sa kanila pong trono o sa kanilang kapangyarihan dahil minamahal nga si Noe ng tao dahil nga po yung mga kapahayagan niya ay lagi pong sinusundan ng tanda at saka po ng mga himala. Kaya naisip po nila na si Noe po ay pinagplanuhan po ng grupo po ng kampo ng dilim at reyna ng dilim na kailangan daw po itong Noe na ito ay makuha nila. At para ang kapangyarihan po ng Noe na ito ay mapunta sa kanila, ang kailangan daw po ay dukutin ang puso ni Noe at kainin daw po nila. At ang dugo nito ay inumin nila bilang daw po yun ang gagawin po nilang kapangyarihan upang sila po ang maging angat palagi sa iba. So, dito po nagsimula, mula po nung unang-una po, ang pagkain po ng laman ng tao at pag-inom po ng dugo ng tao. At ang nagpalagana po niya ay ang hari at reyna po, ang kampon po ng kadiliman. At sa susunod ko pong kapahayagan ay ihahayag ko po sa inyo kung paano pong si Noe kasama po ng buo niyang angkan ay nilusog nga po ng kampo ng dilim at ng kanyang mga nasasakupan, at ang buong angkan halos po na malapit po kay Noe ay kinain po nila. Ang laman, ang dugo ay ininom po nila. At yan po nagsimula ang karumal-dumal po talaga na sukdulan po, na kasamaan po ng mga tao. Yan po ang dahilan kaya po lumaganap noon ang pagkain ng laman at pag-inom ng dugo ng tao, dahil naniniwala po sila na yan po ay isang kapangyarihan upang sila po'y manatili sa tuktok ng kanilang kapangyarihan, na kung naganap po yun noon sa wakas po ng mundo, sa panahon po natin, kung ano po ang plano ng kampon ng kadiliman noon, ay siya rin po ang pinalalaganap at palalaganapin po sa panahon po natin, sa pinali po. At sa susunod ko pong kapahayagan, dahil wala na po tayong oras, ay ipapahayag ko po sa inyo kung paano pong ang matindi pong karma sa sanlibutan ay ibinaba po dahil sa sobra pong pagkagahaman ng kampon po ng kadiliman. Na yun nga po, ang nais po nila ay sila ang tanghaling pinaka at mahigitan po ang Diyos na lumikha, ang atin pong Diyos na kataas-taasan. Medyo maselan po ang kapahayagan, pero yan po ay nagmula mismo sa atin pong banal na Espiritu Santo. Ang pagkain po ng laman ng tao at ang pag-inom ng dugo ng mga ito, ang isa po sa pinakamortal na wala pong kapatawaran. Hanggang dito na lamang po. Ako po ang inyong abang lingkod. Muli po, wala po akong ipinakikilala na kahit na ano para sa aking sarili. Isa pong aba
na tagapagpahayag po kung ano po ang nilalaman ng ating banal na libro. May totoo pong Diyos, maniwala po kayo sa akin, at wala pong makakaagaw ng kanyang trono.